Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome dito sa channel natin. My name is Anthony and syempre palagi nyo nakakasama sa channel na to. Ayan, ngayong gabing ito, ang pag-uusapan natin is paano nga ba tayo makakaipon at what are the 6 ways for us to be able to save money so that tayong mga OFW, tayong mga nurses dito sa UK ay magkaroon ng chance na makaipon at nang sa ganun pag-uwi natin meron tayong pagsisimulan. Ang lahat ng yan sa pagbabalik natin pagkatapos lang ng intro. Ayan, welcome back. Welcome back. Syempre, maraming salamat sa mga nagstay sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng video na to. So, kaya ka nandito at kaya mo pinapanood itong video na to, syempre gusto mo na dumating yung panahon na pagkatapos ng kontrata mo bilang isang OFW o pagkatapos ng panahon na tapos na yung time mo na pagiging isang nurse dito sa UK o kung saan mang part ng mundo, at gusto mo nang umuwi at for good, ay meron kang kahit konting pera na mapagsisimulan at para nang sa ganun ay makapagsimula ka ng iyong negosyo, makasama mo na iyong pamilya at makita mo na yung paglaki ng iyong mga anak. At syempre, yung mga time na yan ang namimiss mo bilang isang OFW, isang nurse o isang kahit na anong trabaho mo dito sa abroad, And syempre, nandito tayo para bigyan ng kaunting liwanag, ng tips, kung paano tayo makakaipon. Siyempre, lahat tayo gusto natin na makaipon, pero ang tanong lagi, Anthony, bakit hindi ako makaipon? Bakit wala akong chance na makaipon? Siguro dahil meron tayong mga konting ginagawa na hindi natin namamalayan na lahat pala ng ating kinikita ay atin nang i-spend at atin nang hindi na natin na ma-manage na maayos yung ating finances. Kaya sa mga susunod na video na to, ang gusto nating mangyari, ang ating layunin is lahat tayo ay magkaroon ng financial literacy. At the same time, meron tayong kakayanan na makapag-save ng pera, magkaroon tayo ng financial freedom na ginagawa, na tinatawag. Ako, sabi ko nga, nandun ako sa proseso na gusto kong makaipon, and pag nagretiro ako, meron akong pera na may iwan sa mga anak ko habang sila nag-aaral dito, at ako naman ay uwi at ang aking asawa uwi kami ng Pilipinas at doon kami mag-re-retired, pag uwi na lang dito, and hopefully we can do that as a financially stable, as financially equipped, Ayaw nating umuwi ng Pilipinas na pagdating doon magkakaproblema tayo dahil wala tayong enough na pera, hindi tayo financially stable para kung magkasakit tayo, magkaroon tayo ng problema, meron tayong magagastos. I think that is the one thing that we are hoping na meron tayo pag umuwi na tayo ng Pilipinas. So what are the 6 ways kung paano tayo makakasave ng pera? Unang-una is basically don't spend the money that you don't have, Huwag tayong mag-spend ng pera na wala naman tayo, Wala naman tayo. Bakit nangyayari to? Kasi syempre, malayo pa ang sweldo, mangungutang na tayo. Kinsenas pa lang, ubos na yung ating pera na ipadala natin sa Pilipinas, wala na tayong pera, may gusto tayong bilhin. Pagkatapos niyan is ang source of income natin is yun na lang pangungutang, So dahil may gusto tayong bilhin, may party ang anak natin, mangungutang tayo para nang sa ganon ay magawa natin yung gusto nating gawin. So mali yun. O kaya naman magre-resort tayo sa credit card. Napakaraming mga katulad ng mga taong ganito na nagre-rely sa credit card, at I must admit I was one of them, napakaraming pagkakataon na dahil wala akong pera, kailangan mag-grocery, kailangan bumili ng ganito, may kailangan akong kamerang bilhin o may kailangan akong equipment na bilhin para sa photography ko, ginagamit ko dati yung mga credit cards na meron ako until such time na realize ko hanggang lieg na pala yung aking utang, So, at pagka nandiyan ka na sa sitwasyon na yan, medyo mahirap na yung mahirap ng
makawala sa ganitong klase ng pagkagapos, no, sa pagkakautang. So yun, ang pinakamagandang tip ko sa iyo, unang-una is don't spend the money that you don't have, no. Live by your means, no. Kung anong kinita mo, yun lang ang iyong gastusin, iyong i-budget na maayos, no. Ikalawang bagay na makakatulong sa iyo para ikaw ay makaipon, para ikaw ay may mapagsimulan, is create a budget for your monthly expenses. Huwag yung basta na lang, no? Kapag pumasok yung sweldo, hayaan mo na lang. Kumbaga, alisin mo na lahat yung mga babayaran mo, apartment, kung ano, kuryente, ilaw, mga kung ano-ano pa. At pagkatapos na maalis mo yan, i-budget mo yung natira. I-budget mo yung natira sa iyong monthly budget. Magkano ang expenses mo sa transportation, magkano ang expenses mo sa food, magkano ang expenses mo sa ganito. At ilagay mo sa separate na mga lalagyan yan. So, kung ang budget mo is $200 kung sa transport, $100 sa pagkain o kung ano man, ilagay mo separately. At kung may matira, ilagay mo yan sa iyong savings. At ganun din, habang binabudget mo, take away the portion of your money to go on the savings. So, yan yung aking isa sa mga tips din. Make sure na meron kang 20% ng iyong salary na pwede mong ilagay sa savings. So, bago ang lahat, sabi ko nga, syempre yung iyong mga expenses is nandyan yan, given. Tatanggalin yan. Yung Meralco, yung kung ano-ano pang mga expenses, bahay, tubig, kung ano-ano, they are fixed, sometimes fixed payment. Alam mo na yan ang mga expenses mo. Before that, bago yan tanggalin mo na yung 20%, ilagay mo sa iyong savings, huwag mong galawin, at yung natira, siyang ibayad ng mga bills at siyang ibili ng pagkain sa lahat ng mga expenses. At kung kulang, syempre, kailangan mong gumawa ng paraan. Find somewhere that you could earn extra money. Yun yung isa sa mga tip ko noon sa previous video ko, and lalagay ko yung link kung paano ka kikita ng extra doon sa video na ginawa ko last time, no. So kung hindi mo pa napanood dyan, I will put the link above, no. So yun, take 20% straight away and put it in a savings, no, para makasave ka. Kasi kung hindi ka magsisave, hindi ka magti-take ng risk, hindi mo alisin yung pera na yan, akala mo marami kang pera, hindi ka pa rin makakasave. Kung ang gagawin mong pagsisave is kung anong natira siyang isisave mo, hindi ka makakapag-save. Kasi I'm sure yung tira na yan, mawawala yan. Magagastos at magagastos mo yan. Sabi nga ni Chinkitan, maglagay ka lang ng budget para sa sarili mo, sa snacks mo, na certain amount of money. Say, 200 pesos lagay mo sa wallet mo. Huwag ka maglagay ng other money sa wallet mo kasi pag naglagay ka ng more than 100 o 200 na budget mo, you will spend more than what you have budgeted, no? So, kailangan kung ano lang budget mo, yun lang ang gagastusin mo. Okay? So, ang pang-apat is stop buying small items which is unnecessary expenses, no? Stop paying for the unnecessary expenses, no? Stop buying those silly things. Nakakita ka ng ganito, hindi mo naman kailangan, binili mo. Impulsive buying, no? Nagsisearch ka sa Facebook, biglang may nag-pop up na advertisement, maganda to, sa tingin mo maganda, pero hindi mo naman kailangan, you go straight away and click the link and buy the things that is being advertised, pero hindi mo naman talaga kailangan. Pumunta ka sa grocery, may list of grocery ka na gusto mong bilhin, pero hindi ka mag-stick doon sa iyong grocery list because meron ka along the way pinipick up which are unnecessary things. Yung mga maliliit na to ang nakakadagdag ng malaking expenses. So itong mga small items na to na palagi mong binibili sa tuwing pupunta ka sa shop, sa tuwing magbabrowse ka sa Facebook, ito ang nagkikripple ng budget mo. So stay away from buying unnecessary small things, no? Yun ang pang-apat. Pang-lima is spend money on grocery, cook your food, and bring your own food at work, no? So ito yung pinakang
isa sa mga no-brainer na paraan kung paano ka makakasave. Kasi ako, pupunta minsan ako sa trabaho, wala akong baon. So, ang tendency, pupunta ako sa kantin, tapos bibili ako ng pagkain. Ang isang pagkain doon is around about 5 pounds 50, 6 pounds, mga ganyan. Depende kung gusto ko pang bumili ng Coke, gusto ko pang bumili ng kung anong dessert. Minsan, mas more than 5 pounds ang nagagastos ko. So, kung 5 pounds, in 3 days na nagtatrabaho ako in a week, that is 15 pounds, no? In a month, that is magkano? 15, 30, 60 pounds in a month, no? At napakalaki na yan, 60 pounds na yan. Dagdagan mo ng another 20 pounds o 40 pounds, 100 pounds na, it's a monthly budget for the household expenses on food already. So, napakalaki ng matitipid mo kung ikaw ay nagluluto at nagbabaong ka papunta sa trabaho mo. Ang mas maganda dito, mas masarap yung pagkain mo kasi maniwala ka sa akin, yung yung mga pagkain sa kantin hindi ganun kasasarap. Minsan hindi pa healthy. So magbaon ka na lang ng sarili mong pagkain. Try it for a month and save the money that you supposed to be spending, and you would realize how much money ang natitipid mo kung ikaw ay nagbabaon sa trabaho. Ika-anim, which is the last one, is spend money on what you need and save on what you want, no? So spend money on what you need and save money for the things that you want, no? So yun ang pinakamahalaga. Kasi kalimitan, marami tayong binibili, hindi natin talaga kailangan, kundi gusto lang natin bagong sapatos, bagong bag, bagong laptop, bagong gadget, bagong phone. Those are the things that we want. We don't really need them, no? Kasi may bago tayo, may luma tayong phone, may luma tayong laptop, may luma tayong sapatos, maayos pa naman, hindi pa naman luma, it serves the purpose. Pero gusto natin bumili ng bago kasi may bagong lumabas, no? If we save for the things that we want, dun sa mga budget na gusto nating excess budget na meron tayo, then we can buy them, no? Pero priority natin na gumastos dun sa mga kailangan natin, pagkain, damit, serbisyo natin sa mga anak natin, at sa lahat ng mga pangangailangan natin sa bahay. Apart from that, huwag tayo mag-spend ng pera. Save natin yung mga pera natin, and time will come, even if we save at least $20, $50, $100, $200 a week or a month, pagdating ng isang taon at matapos ang kontrata natin, malaki na yung na-save natin. Say we save 70,000, say we save 100,000 pesos, say we save 200,000 pesos. Imagine what kind of business you can start in the Philippines kung meron kang ganitong kapital. Napakaraming negosyo sa Pilipinas na pwede kang magsimula sa halagang 10,000 pesos. Napakaraming negosyo sa Pilipinas na pwede kang magsimula sa halagang 50,000 pesos. Imagine kung meron kang 200,000. Imagine kung meron kang 500,000. Hindi natin ini-aim yung 500,000 yung malaki. Yung 200,000, medyo maganda na yan. Pwede ka na magsimula ng piggery, pwede ka na magsimula ng ng tindahan ng bigas. Mag-buy and sell ka ng kung ano-anong mga bagay-bagay na pwede mong gawin, no? Those are the things that you could do in order for you to be able to save money so that you can start your life back in the Philippines when you are ready, when your contract is finished, and when you are ready to be with your family. Yun lang, maraming salamat. At kung nag-subscribe na kayo sa channel na to, please click the notification button din. Para na sa ganon, sa susunod na video, meron kayong notification at mapapanood nyo yung mga iba pa nating business tips, mga money saving tips, at kung paano tayo maliliberate sa ating pagkakautang at kung paano tayo magkakaroon ng financial freedom. Yun lang, maraming salamat. God bless. See you all later. Bye!